Ito na yung lighthouse kitchen natin, no, mga kaibigan. No? Yung lighthouse kitchen natin. Ayan, tara sa loob para makita nyo po. Uy, bakit nag-aapaw itong tubig? Ay, ano na tayo? Baka na. Ay, bakit bukas? Pambira naman yung tubig na yan. Sinagbukas niya at iniwan dito. So yan po, yung ating pong ginawa. Di pa po tapos yan. Di pa po tapos yan. Pintura, di pa tapos. Yung kabinet, mayroon na. So ito po yung ating ginawa. May aircon na po ito. Yun. So ang kulang ay lamisa. 1, 2, 3. Hanggang 4 pwede. Kasi alisin ko ito. Tapos ito naman yung kabila. Di pa rin po yan. Di pa ito talagang sopa. Hindi na po yan. Yan, no? Ngayon, di pa tapos rin ito kasi yung likod, yung upuan dito ng mga pusa, di pa rin po tapos yan. Yun po mga kaibigan. Ha? Ano po? Ha? Nakalingat. Yung nagarating na balita sa atin ngayon. Nagarating na balita po ngayon. Mga kaibigan. Nakasuhan daw ni mama ni Ido si Red Sane. Cybercrime po. Kasi nababas yung tao, inusgahan daw po agad at sinabihang parang masamang tao daw po na dinila raw ni Ido sa liblib na lugar si Beyonce. Kumbaga sana po, pinagbintangan na may gagawing masama. Kaya yung ina ay parang nasaktan, nagalit doon sa pasabog ni Red Sane. So yan, wala akong magawa din doon kasi alam mo na, desisyon po nila yan, magkaso. Ngayon, kailan po may advice kay Red Sane, hanggat di pa nakasampa yung kaso, usapin mo yung ina. Pambira. Mahirap gumawa ng kwento na wala ka pinanghahawakan. Kahit may pinanghawakan ka pa, legit ba yan? Ha? Dapat po ang magreklamo si Beyonce. Si Beyonce yung bata. Dapat magreklamo siya kung si Ido may ginawang masama sa kanya. Kung sinaktan ba siya, ginahasa ba siya. Tayo po, walang rights, walang karapatan na magsalita ng ganon. Especially kung di mo ano-ano yung tao. Di mo kamag-anak, di mo relatives, or pamangkin. So dito po ang nasaktan po yung ina ni Ido. So ang plano po ay sampahan ng kaso si Red Sane. Walang binanggit kung kasama si Dr. Lab. Hindi ko alam, bukas malalaman natin yan. So, ang sa akin lang po ay ingat-ingat tayo sa ating mga sinasalita. Kasi kung walang patunay yan, walang reklamo, walang nagreklamo, tapos gawa ka ng kwento, siyempre po, yung kabilang panig, aalma talaga yun. Aalma talaga yun, mga kaibigan. Diba? O, bukas pala yung aking Fortuner, kunin ko yung Fortuner ko bukas sa Naga. Yari na po yung isa kong sasakyan na gamitin ko po sa mga lakad po natin, sa mga charity vlogs natin, mga kaibigan. So, bukas, Lunes, magpanaga po ako siguro ng tanghali. Kasi morning may meeting po tayo, mga kalingap. So, yan ay reminder ko lang, huwag masyadong sobrahan yung ating
tawag dito, yung pagkukontent ng sobra, na may napaka na po, may nababash na. Huwag naman po kayong ganun. Dahil siyempre, binata yun. Wala yung records. Si Edo, mabuting tao yun. Minamasama niyo yung records ni Edo eh. Yung kanyang pagkatao, minamasama ninyo. Kaya ako ay mag-advise. Kasi, oras na kayo po ay kinasuhan, ay goodbye. Pati sa Kalingap, talagang records kasi yan po. Kalingap Charity Vloggers, may kinasuhan. Nasa ganong kwento. Hindi related sa trabaho natin. Okay lang, kinasuhan ka, nag-charity ka. Nag-charity ka. Pero pag ganyan po na issue, kinasuhan po kayo, ay ibang usapan yon. Kaya pwede kang mawala sa team namin. Kalingap team, pwede kang matanggal. So, advice ko sa inyo, no? Ayusin nyo. Puntahan nyo yung bahay nila Ido. Umikay ng tawad doon sa ina. Kasi mga alsula yan. Yung papa niyan, akala mo, basta ganun lang. Mga alsula, sa kapalungga, mga bigatin yan. So yan lang po aking advice sa inyo. Bilang isang kasama sa Kalingap. Tatay ng Kalingap. Papa ng Kalingap. Daddy ng Kalingap. Founder ng Kalingap. Yan lang. Advice ko sa inyo. Ayusin niyo po yan. Hanggat maaga. Ganun na kasimple yan. Sige po. Mabuhay and God bless sa ating lahat. Napakinggan niyo po yung konting video clip dati pong piniplay. So ito po, okay na itong bahay na ito. Okay na. So, sarado. Ano yung susad? So okay na po ito. Marahil po ito po ngayong ribbon cutting itong bahay na ito. Yan o. Grabe no. Napakaganda po ng bahay na ito. Short clip video. Gusto ko lang pong linawin yon. Ano po? Yung pong kwento na yan ay nakuha rin po sa magulang ni Beyonce. Pero medyo may konting dagdag yung kwento ni Red Shane. Hindi po sa liblib na lugar dinala. Nasa kotse lang po sila. At tabing kalsada po yon. May mga dumadaan din po doon. Hindi sila liblib na lugar o naman. Tapos kwentuhan lang silang dalawa. After po na mag-scout, ginabi, siguro mga 6:30 or 7, ano lang po, parang usual lang na ginagawa ng iba na nakatigil yung sasakyan, nasa loob silang dalawa. Tapos kwento-kwentuhan po. Iba po yung eksena na inalikan. Last na lang po yon. So, ganoon lang po, no? Pahinga. Tapos kwentuhan sa loob po ng sasakyan ni Papa Ido, ni Eds. So wala yung mga pagtatangka na raping or what, hindi po ganoon ang kwento ha. Hindi ganoon. At si Ido po ay napaka-maginoo ni Papa Ido po. Sa loob ng mahabang panahon, almost 2 years, walang anumang mga bagay na masamang narinig natin. Yung kiss po, late lang po yon nung nag-18 plus na po si Beyonce. Late lang po yon. Yung pong pintuhan, hindi po sa yung madilim or sa isang lugar na na nakakatakot na area, hindi po ganon. Binanggit ni Red Shane. Anong sinabi ni Red Shane dito mga kaibigan? Di ba malalim? Like ano pinakamalalim? Kung selos lang, hindi naman ganun gano'n. Kung basa lang, hindi naman ganun gano'n. Ikaw ba naman daling ganun sa pinakaliblib na lugar? Daling ka sa pinakaliblib na lugar. Hindi po liblib na lugar yun. Kalsada po yon. Nasa loob ng kotse. Ano po, kintuhan lang. As usual,
di ba, pagaling sa scouting, tapos kunting pahinga, kwentuhan sa labas. Kasi ayaw ni Ido po na galing sa labas, mag-scout, tapos mababa. Pwede man sa kotse mag-usap, di ba? Hindi po yung talagang liblib na lugar po yung nangyari. Walang ganong liblib na lugar dito. Sa lugar niya po doon, medyo kalsada. May mga dumadaan. Ikaw ba naman gagawa ng kalukuhan sa kalsada? Di ba? Hindi naman ganon. So matagal na po yon na kwento, yung nangyaring yun. Sabi nga ni Ridsin ay 17 pa lang po siya. 17 years old si Beyonce. So alam ni Ido yun na bata pa yung mga bata, kinukomport lang po niya yun. So parang kwentuhan lang, ganun lang po sa loob ng sasakyan. Guys, uminom po kayo ng VSM Kalingap Kape. Ang kaping may puso, masarap, papalakas at nagpapatigas ng buto-buto. Alkaline vitamin C, the mother of all vitamins, with 562.54 milligrams sodium as gentle, non-acidic, safe, even on an empty stomach. Boosts immunity, enhanced collagen production, a powerful antioxidant for everyday protection. Protect your health. Strengthen your immunity. Bilang isang karpintero, araw-araw napapagod, BSM Kalingap Kape ang panghagod. Sarap. Magandang umaga, Lolo. Ano yung iniinom mo? Ay, ito ba po? Ay, VSM Kalingap Kape. VSM Kalingap Kape? Bago yan, Lolo ah. Oo, apo. Ang kapeng may puso at maraming benepisyo sa ating kalusugan. VSM Kalingap Kape 9-in-1 Healthy Coffee Mix. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Sa mga gustong umorder, tumawag lamang sa numero ni Kuya Val 0929-1132-469. VSM Kalingap Kape. Ang kapeng may puso. VSM Kalingap Kape. Ayos, Lolo. Yan na lang din ang iinumin ko. VSM Kalingap Kape.